New Zealand, Jordan, tsaka Spain at tsaka Brazil. So doon muna tayo sa Jordan, New Zealand, no? Kasi dito ginawa sa Pilipinas yun. Well, kung merong dapat pattern yung Pilipinas, is itong ginagawa ng Jordan, no? Ibig sabihin, they put Ronde Hollis Jefferson o si RHJ na naging PBA import into an offensive system. Ibig sabihin, putting him in a system where yung scoring position niya is napakadali at na-maximize yung kanyang talent. I mean, if you got too much iso ball o yung bara-bara, walang mangyayari sa'yo. Tingnan mo yung ginawa nung Jordan against New Zealand yun. RHJ scored 39 points. 39 points yung in-score niya. So para siya naging si Luka Doncic. Pero despite his efforts, natalo pa rin yung Jordan sa New Zealand. Which brings me to my point, putting your naturalized player in a scoring position all the time. I mean, making free throws. Okay, making free throws. Ano yun? High percentage shot yun. Hindi iso ball. Kasi pag iso ball, yung individual skills mo yung lumalabas. Pag sinabi mo offensive system, meron kang option to pass. And you're putting the optimal shot in the hands of your 5 players na open. Yun yung sinasabi ni Coach Freddie Webb, ni Don Ramon Fernandez. Ang purpose ng play is to get a player open. Hindi lang isang options yun, multiple options yun. Na lahat ng player in rhythm tumira. Kasi pagka hindi mo pinatira ang isang player, kagaya nga nung sinasabi ni Willie Miller, pag hindi mo sila binigyan ng touches, mahihirapan na silang kunin yung kanilang range. At yung mga tira nila, pag kailangan na, hindi na pumapasok. So, yun tingnan nyo. Ronde Hollis Jefferson, a naturalized player, a guard and or a forward, para siyang small forward at saka combo guard, score 39 points, pero natalo yung Jordan. So, hindi pwedeng nakaasa ka parati sa naturalized player mo. Yun yung pinapakita ng New Zealand at saka Jordan. Kasi despite RHJ scoring 39 points, natalo. Kasi, dapat yan, when RHJ scored 39 points, panalo yung Jordan dapat, natalo. It's not always na pag umiscore yung naturalized player mo, panalo kayo. Sistema pa rin. Nagkataon lang na maganda yung nilalaro ng New Zealand. System-wise. Doon tayo sa Spain at saka sa Brazil. Yung dalawa na yun, labanan ng sistema. Labanan ng sistema yung Spain at Brazil. Lahat ng plays nila open open because of the system. Walang iso ball, no? Laging may extra pass, at saka yung help side defense nila, yung kanilang disruptiveness, yun yung sinasabi trend na ngayon yung yung mabibilis ang kamay. Sa gwardiya pa lang mabilis na yung kamay, pag in-expose mo yung bola, tatapikan ka, then pass break.
At saka yung, kita mo, lamang na yung Spain ng lamang na yung Spain ng 15 o 20. Pero, nagpi-pressure sila, delaying yung set ng Brazil. At ganun din yung ginagawa ng Brazil sa kanila. Yung Spain lamang na, pero may pressure pa. Dinedelay yung shot clock, inuubos yung shot clock ng Brazil. So, lamang na sila ng 15 o 20, ba't pa nila kailangan gawin yun? May emphasis talaga sila sa defense. Papahirapan nga talaga nila buong laro. So, kung hindi kayo mag-iingat, maaagawan kayo. Kaya mauubos yung shot clock nyo. Ganon yung ginagawa ng mga kalaban kapag kaalam nila sino ang gumagawa, sino ang laging may hawak ng bola. So, yun yung mga basketball lessons na nakuha natin sa mga larong napanood natin. So, yun lang.